Ayan, update ko lang po kayo sa aming date. So, ayan, malapit na po yan siya. Almost all na po sila, yellow. So, ayan. Ayun. Ayan siya. Yan ang puno niya. So, mayroon doon, bagong labas lang yun. So, hindi na yun siya makakahabol kasi hindi siguro yan nalagyan ng powder. So, mayroon doon, hindi, humabol lang yan. So, hindi na yan magandang klase. So, so ito po yung yan siya, pag baby pa, ganyan. Ilang months na siya, ganyan pa lang siya kalaki. So yan, marami ng mga nalaglag. Hindi binalot kasi. Usually binabalot yan ng net para hindi rin kainin ng mga ibon. So itong punong to, ibang variety siya. Iba yan siya. Ayan. Sa 6 na puno, iba-ibang variety po. Ito iba siya. So, tingnan natin yung sa kabila. So, ito din, ibang variety din. Yan. So, at makikita nyo, i-up close natin. Konti. Kung makakaya. So, kung makikita nyo, tingnan natin kung makakaya na i-up close. So, yan. Ayan, nagto-turn parang pink and red na po siya. Kasi pag nahinog siya, parang red po yan. Doon yellow lang po. So, ayan. Doon puro yellow. Dito parang nagpipink siya. So, ganito naman yung puno niya. So, puntahan natin yung iba pang puno. Sa harap naman. Puntahan natin. So, ito bagong sasakyan ng alaga. Dual motor siya. Tingnan ano niya. Tesla yung sasakyan niya. Pero ito din yung isa niya. So ayan, anyway, puntahan na natin ang ating mga dates. So ayan. So doon 2 puno. Ito naman. Dito kaya pa nating abutin. Maabot ko pa siya. So, dito, medyo huli sila. At saka dito, bilugan lang. Ayan. Meron na ding mga color yellow. Ayan, very seldom pa po. Ayan. Ito kasi niya. Ayan po.
So ganyan pa lang siya kababa. Kaya kaya pa siyang abutin. Kaya ko pang magpitas dito. Doon kailangan ko na siyang gamitan ng hagdan. Tingnan natin kung sa loob meron. Una-unang nahihinog po yung sa loob. So ayun, may mga bulok nga dito. Kailangan yun. So ayan po. Dito ilan sila? Ay, apat din. Apat na piling. Ayan. Piling ba tawag dyan? Hindi ko alam eh. Pasensya po. Ayan. Dito din apat. Ay naku po, marami dito. So ayan. Isa. Ito wala pa masyadong yellow. Meron na sa ilalim na dyan nag-start kasi. Ayan po. So, ibang klase din to. Ibang variety din po. Iba naman din dun. Makikita nyo po yan pag nag-harvest ako. So, yan. Update ko lang po ito sa inyo. So, ayan. Dito naman po. So, diba? Dito talaga malalaking ano siya. Tawag dito. Malalaking piling. Ayan. Ang dami. Diba? Magandang klase din dyan. So ito, pangalawang bunga na niya po ito. Last year, at saka ito. Kaya tingnan nyo. Baba pa siya masyado. So, pangalawang ano pa lang niya to. Pamunga. So yun, dapat binabalot to. Kasi mamaya niyan, kinakain ng ibon. So, may mga nalaglag na sa hangin yan kanina. So yan po. Yan. Dito malalaki. Malalaking bunga. Ayan po. So magandang ano, yung ayun yung nasa loob. So yan siya. So pang 5 na po, no. May isa pa po pero inaano namin yun, hindi na namin inaalagaan yun kasi piniglihian. Yan, kaya pangit na siya, malnourished na siya. Pakita ko din sa inyo mamaya. So ayan. Yan po yung aming dates. Tapos ayun po, andun naman po yun, o, tingnan nyo, kahit yung ano niya, kahit yung stem ba tawag dyan? Oo, kahit yung stem niya, ayan, kita tayo nila, oo, masyado ng payat, at saka ngayon wala siyang ano, natuyo na yung kanyang mga bulaklak, hindi na kasi nilagyan yan ng pataba. At saka ano, yung pag alaga ng ano, hindi porkit na munga, ganun na lang po yun. Hindi po yan. Ang para magkaroon ng maayos o magandang klase ng dates, pag lumabas pa lang po siya, bulaklak pa lang po, nilalagyan po yan ng powder. At saka stem din nung bulaklak nung male na dates. So bago sila bumuka, nilalagyan po yan, hinahampasan ng powder yan para po maging maayos, para maging healthy po ang dates. Hindi siya ano, kagaya ng nyug na basta bumuka lang, hayaan na lang ganon, tutubo na lang, lalaki na lang ganon. Hindi, yung sa dates po, kailangan mo po siyang lagyan ng powder. Yung powder na yun po, yung parang bumubuo sa ano, dates, pag-grow po ng dates. Mula po yun sa
flower po ng male dates. Yun. Hindi ko lang last year kasi akong nag-alaga nito. So, may video ako kasi nawala nga yung phone ko. Kaya wala na akong makuha. Dati ako kasing nag-alaga ng mga yan. Ngayon, nandito yung maneho. Siya naman yung nag-alaga. Pero duda po ako dun sa unang puno. Hindi siya masyadong healthy. Hindi ako sure kung nalagyan niya ba ng maayos. So, ayan. Kasi kung sa mga farm ka pupunta, sa malakihang farm talaga ng mga dates, kung nakapunta na kayo, especially yung mga nandito sa Gulf, meron silang mga bee. Ang bee ang nagdi-distribute ng powder sa bawat flower or bawat bunga nung dates. So ayan. So dito, since maliit lang, manual lang paggawa. It's either ako or yung driver po yung nito. Bago pa sila lumaki or bago pa sila maging dates talaga, flower pa lang sila, lalagyan mo na sila ng powder from the male dates. So yun lamang po. Maraming salamat. So next time po, update ko po kayo pag mamimitas na ako or pag may bago ng yung paano mag-start ang pagkahinog ng dates. Ayan po. Maraming salamat. Thank you for watching. God bless everyone po and stay safe po kayong lahat. I love you all.